Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Yumkin Said sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan sa kung saan man dako ka man ng mundo. Please subscribe my channel. Ngayon ang ganda ng ating pag-uusapan, mainit-init pa sa sabaw na susuko na raw si Saldico sa gobyerno. Ha? Susuko na raw si Saldico ayon kay Jombek Remulla, ha? Kasi nga pinag-uusapan ngayon na susuko na parang gusto ng makipagdialogo si Saldico sa gobyerno. Wow, makipagdialogo. Mas maganda kapag umuwi siya para magkaalaman kung sino talaga nagsasalita ng totoo. 'Di ba? Kasi ang alam nila doon pa rin daw sa Portugal, pero siyempre nahihirapan na rin siya doon na nagiging puganti na ang dating niya, kaya siguro gusto niya makipagdialogo o umuwi dito sa Pilipinas. Ito, panorin po natin yung balita. Ang kanyang surrender feelers, direkta ba siyang nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa DILG? Cheryl, itama ko lang, no? Hindi pa surrender fillers itong binigay ni Saldico. Ito lamang ay kahandaang makipagdialogo. Ito yung sinabi ni Secretary Remulla kanina sa ating interview na matapos nga ang mahabang panahon ay nagpadala umano ng fillers itong si Saldico, pero hindi para sumuko, pero para makipagdialogo. Ipinadaan daw yan doon sa grupo ng ilang mga pari. Pero hanggang sa ngayon, bine-verify pa ni Secretary Remulla itong impormasyon na yan dahil nakarating lang din daw sa kanya impormasyon parang pasa-pasa lang ng from a friend to a friend, yun yung sinabi niya kanina. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay sumusubok pa tayong kumuha ng mas detalyado pang impormasyon patungkol dyan sa sinasabing kahandaan ni Saldico na mag-dialogo. So hindi pa ito surrender filler, Cheryl. Okay. Klaruhin lamang natin, Brian, ito ay ipinaabot through a group of priests. Mga pari. Yes, Cheryl, tama ka, no? Sa grupo daw ng mga pari, pinaabot yan, pero as to the detail kung anong particular priest ba yan, kung meron ba yung religious order, wala namang detalyeng ipinigay itong Secretary Remulla dahil sabi niya nga ay patuloy pang bine-verify yung impormasyon na ito. Cheryl. Ano rin ang sinabi ng DILG or ni Secretary John Vic? Pagbibigyan daw ba ang hinihingi nitong dialogo? Cheryl, sabi niya Secretary Remulla, bukas pa rin naman daw sila makipagdialogo, pero ang mahalaga raw ay bumalik sa bansa o umuwi na itong si Saldico para harapin nga yung mga kaso laban sa kanyang kaugnay doon sa flood control scandal. At patuloy na pinaghahandaan o nakikipag-ugnayan sila sa Portuguese government dahil nga sabi nila certain sila na nandun sa Portugal. O ayan mga kawangis ko, napakagandang balita kung susuko na si Saldico. Para magkakaalaman na, kasi nga hindi na talaga mandawit-dawit si Martin Romualdez dahil sinasabi karamihan ng mga dumidipinsa sa kanya, ang dami niyang mga dumidipinsa sa kanya sa mga matataas sa politiko dahil wala daw katibayan o wala daw ebidensya. Di ba ang nagdaang mga buwan nagsalita na, di ba si Saldico twice na siya nagsalita may part 1, may part 2 na talagang dinadawit niya talaga si Martin Romualdez. Kaya yan talagang hinahantay. Marami talagang ilalaglag na marami talagang ilalaglag to si Saldico kasi may mga may mga ebidensya na pinangahawakan. So ngayon gusto niya makipagdialogo, siguro gusto niya makipagdialogo para linisin ang kanyang pangalan dito sa Pilipinas, which is kung lilinisin niya yung kanyang pangalan dito sa Pilipinas, siyempre dadaan mo na siya sa investigasyon. Kailangan niya munang ituro yung mga mastermind kung bakit ganun na lang kagarapal ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit ang daming mga kumukulimbat ng mga politiko, which is si Saldico ang may alam kasi siyang may hawak ng kaban ng pera, yung kongresista pa siya . So siyempre alam niya rin kung sino nagkakaroon ng insertion ng mga politiko, kung sino pong nakikipag-usap sa kanya, kung ano bang pwedeng i-insert. Kaya kahit anong distrito, kahit hindi mo yan distrito, kapag mayroon kang kakilalang mga kongresista o malakas doon sa taas, pwede nilang i-insert doon yung mga budget sa kahit hindi mo distrito, pero kukunin na nila yun. Or otherwise, yung mga contractor ang magtatrabaho doon, nahawak din nilang mga contractors na yan. Kaya ito si Saldico, ang dami nitong alam na pwede niyang sabihin. Kaya nga ang dami nag-aantay dito. Kaya kahit ako nga sana dumating ka na para magkalabasan na ng baho.
Kasi nga unang-una wala talagang mga malalaking isda ang na nahuhuli. Ayon po kay Senator Marcolita, karamihan pong nahuhuli ay mga dilis, which is dilis ang kanilang mga pinapaingay dito. Which is sinasabi nila nahuli na raw si Bong Revilla. Nag-surrender si Bong Revilla, kaso lang marami pong nagtataka, marami pong nagsasabi na baka ito kay Ramon Revilla ay isang pakanan lang yan na surrender. Ay dati na siyang dati na siyang nakakulong bakit hindi siya lumaban? Dapat ipaglaban niya ang nangyayari. Kung wala siyang kasalanan, hindi ipaglaban niya. Dahil wala siyang kasalanan Pero ang nangyari, parang paka na lang para masabi lang sa taong bayan na meron ng mga big fish na nahuli o na pakulong. Ang dami pong mga nagsasalita na parang hindi yata totoong nangyayari. Ang may nangyayari, kapag umuwi si Saldico, ito talagang may alam May alam talaga tong malaki, kaya hindi naman niya magtatago si Saldico na sobrang takal doon sa ibang bansa, lalo pa siya ngayon, palipat-lipat ngayon, nagpalipat-lipat sa ibang bansa, simula sa Amerika, tapos dumiretso pa sa Dubai yata, nag-Dubai pa siya, tapos bago pumunta ng Portugal. Bakit nagtatambay siya doon kung walang kung walang siyang kinalaman sa nangyayari? Marami siyang kinalaman sa nangyayari, simula sa AX, Tupad, di ba? People initiatives, di ba? Ang daming nangyayari. Na siya lang may nakakaalam. Kasi nga, kung matatandaan nyo, ang kumuha naman dito sa kay Saldico ay si Bongbong Marcos bago siya naging appropriation diyan sa congressman sa tagahawak ng Kaban ng Bayan. Tapos kakampi din nila dito si Romualdez. So ano ba ini-expect natin? Siyempre, magkakaroon yan ng sabuatan. Hindi yan maiwasan. Kaya ito si Romualdez, panay din na wala siyang kinalaman sa nangyayaring sabuatan o pag nakaw ng bayan, kasi nga si Saldico andoon sa ibang bansa. Ibig sabihin si Saldico talaga ang susi para magkaalaman kung sino talaga ang may kagagawan sa anomalya sa flood control. Tingnan nyo ngayon, mapapansin nyo mga kawangis ko, nagkaroon ng Senate hearing Blue Ribbon Committee kahapon, di ba? Ano nangyari? Di ba parang walang nangyari, hindi mo alam kung saan patungo yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Tignan mo si Marcos Marcolita, tinatanong niya ang dalawang witness na dumidiin doon kay Carly Diskaya tungkol po doon sa kanilang bahay sa Forbes sa Makati. Alam mo kung sino sumasagot? Di ba sumasagot si Ping Lacson? Insidang sasagot doon yung dalawang mga witness na mga babae o kasambahay na nakita nila na pumunta doon si Carly Diskayan at pag-aari po na pinapaalis nila doon kasi pag-aari na talaga ni Martin Romualdez. Pero ang nangyayari kasi, ang sumasagot sa mga tanong ni Marcolita ay si Ping Lacson, which is hindi nagustuhan po ni Marcolita. Kaya si Marcolita nagkaroon po ng press briefing di pa kahapon. Sinabi niya na parang talagang kapag Romualdez ng pinag-uusapan, tapos na yung pagtatanong. Kasi parang walang gustong magtanong tungkol kay Romualdez kasi nga may pinagtatakpan. Kaya nga sana umuwi na to, tuluyan talagang sumuko to si Saldico para magkaalaman. 'Di ba? Para may balik na rin yung pera ng bayan. O may makulong talaga, mas maganda kung may makulong. So ayan muna mga kapwa ko OFW, sa ngayon, masalam and bye-bye muna. Sabay hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel and likes din sa aking mga videos.